Mga tol, sinubukan ng Philippine Navy ang isa sa pinakabago nating asset. Yung tinatawag na NLAWS missile. Ito yung spike non-line of sight. Ito yung missile na kahit na kayang patamaan ng kanyang target kahit na hindi nakikita ng mata. Etong sistemang to mga tol ay galing daw sa Israel mga tol. No, na ngayon ay sinusubukan ng Philippine Navy etong bagong missile asset ng ating hukbong sandatahan mga tol. Ito'y isinagawa sa Zambales. Saksiyan natin to mga tol, panoorin natin at bigyan natin ng reaction video yung panibagong kapabilidad, yung kakayanan ngayon ng ating sandatahan para tanggol o depensahan mga tol ang ating karagatan. No, ito panoorin natin itong balitang ito mula rito sa UNTV News and Rescue. Ang pangalan nito ay NLAWS missile, no? So ito'y sinubukan nga sa lugar ng Zambales. NLAWS missile, ibig sabihin non-line of sight missile system. Galing daw to sa Israel mga tol. No? Panoorin natin itong videong to. Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin mga kapatid. Ryan, ano itong Spike NLAWS missile system at saan ito nagmula? Galing sa Israel itong NLAWS missile na to at isa itong makabagong smart missile na kayang tumama sa malayo kahit hindi nakikita ng mata gamit yung camera at real-time video guidance para sa para sa eksaktong pagtama at pagkontrol ng operator nito. Ang galing no? Kasi mga tol, kung maaalala ninyo, yung una, pangalawang laban ng pandaigdigan, mga mano-mano talaga ang labanan nun. Diba? Suguran talaga mga tol, lalo na yung World War I. Talagang tao sa tao yun mga tol, sagupaan katulad ng mga ancient war, diba? Talagang sagupaan yun, suguran yun, tas barilan. Pero nung World War II naman, nakita nyo naman gumagamit na ng mga tora-tora, yung mga aeroplano ng Hapon. Tapos yung mga doon, mga sandata noon, may mga nakasakay din ng mga tao, tapos yun yung may hawak ng machine gun nila habang nakasakay doon sa aeroplano, diba? Nagpapaputok sila ng ganun. Ganon din yung mga tao sa ibaba, hawak-hawak din nila yung mga machine gun nila. Unlike ngayon, talagang mga smart na, gumagamit na ng mga AI. So kahit na malayo ka, kahit na sobrang hindi ka na nakikita ng mata, kaya ka pa rin patamaan ng mga ganito. Kaya nga sabi non-line of sight. Kahit na hindi ka na natatanaw, nakikita, kaya ka pa rin patamaan nitong missile system na to. At ito'y galing sa Israel, isang makabagong armas na ngayon ay sinusubukan ng ating Navy, no? At tinetest nila mga kapatid para ito'y, alam mo yung ginagawa ng ating Navy to, etong mga ganito, para masubukan nila yung mga bagong asset natin. Para pagdating ng panahon, nakakailanganin tong mga to, alam na natin kung paano sila magamit, master na nila, di ba? Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapaglunsad ang AW159 helicopter ng Spike non-line of sight o NLAWS missile mula sa himpapawid. Tumama ito at nawasak ang itinakdang target. Sumunod naman ang BRP Tomas Campo na naglunsad ng isa pang NLAWS missile at tumama rin sa hiwalay na target. Talagang precise na itong mga ganito, no? Bahagi ito ng unilateral live fire missile exercise na isinagawa ng Philippine Navy sa dagat ng San Antonio, Zambales kahapon. Gamit ang AW159 anti-submarine warfare helicopter at BRP Tomas Campo na ipakita ang husay sa advanced na technology ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang Spike NLAWS missile ay isang makabagong missile system na gawa sa Israel. Kayang tumama sa target mula sa malayo kahit hindi nakikitang direkta ng paningin. Ayun, no? Diba? Hindi mo na kailangan asintahin. Diba? Diba yung sinuunang panahon, yung mga pana-pana pa lang, kailangan mo talagang asintahin eh. Saka limitado lang yung kayang marating nun. Tapos hanggang dumating na nagkaroon na tayo ng mga sandatang ang barel, kailangan mo pa rin asintahin. Eto, iba na. Iba na ngayon mga tol. Mga ganito na, AI na ang gumagana. Dahil sa high precision targeting technology.
Patunay ito ng kakayahan ng Philippine Navy na kayang magpalipad ng Spike and Loss missile mula sa himpapawid man at maging sa karagatan. Kahit na umaandar, no? Kahit na umaandar yung sinasakyan mo, hindi mo na kailangan targetin pa. Bahala na yung sistema dun. Kasama rin sa pagsasanay ang iba pang asset ng Pilipinas gaya ng BRP Miguel Malvar, Scan Eagle UAV, mga fast attack craft at ang Philippine Coast Guard na BRP Suluan. Cool. Mahina ang signal niya. Bumabagal. Kasama rin ang Coast Defense Regiment ng Philippine Marine Concept ng AFP na layong patatagin ang depensa ng bansa at ipagtanggol ang soberenya sa harap ng mga bagong banta sa karagatan. Ngayon nakikita natin mga tol, hindi nagpapabaya ang ating mga kasundaluhan. Siyempre, mga kapatid, nakikita naman natin, di ba? Patuloy nilang ina-upgrade, binomodernize yung ating mga sandatahan, yung ating mga armas, asset natin. Kasi talagang desidido tayo na protektahan ng ating karagatan, ng ating soberanya. Pero dapat hindi tayo nagmamadali na makipaglaban agad, makipaggera agad. Hindi ganun mga tol eh. Ang maganda nga, sana hindi natin magamit sa aktwal itong mga to di ba? Kasi kapag ginagamit na natin to sa aktwal, ibig sabihin no, nandoon na tayo sa panahon na yon, sa gera. Mahalaga meron lang tayong mga ganito para na ipapakita din natin sa buong mundo na teka, ang Pilipinas ay hindi basta-basta, hindi mo pwede basta-basta sakupin to kasi malakas din ang sandatahan nila. Pero mangyayari yon mga kapatid, kapag ka talagang na-reach na natin, no, yung ating goal, yung ma-modernize natin yung ating sandatahan, mabawasan yung korupsyon mga tol. Kasi imbis na ibili natin ang mga asset natin, mas pinipili ng mga buhayan na kanila na lang eh. Hindi na sila hindi sila na kontento, alam mo yun? Kung mapapanood mo yung bilyon-bilyong pera na nakapatong dun sa mesa, di ba? Di ba? Kung ikaw makukontento ka na. Sabi nga nung ibang nagko-comment, kahit isang bundle lang dyan, kaya ko nang palaguin yan, kaya ko nang mabuhay ng mahaba, isang bundle. Sila mga tol, grabe oh. Ganon na karami. Diba? Hindi pa sila kontento doon. Gusto nila mas marami pa. Akala mo naman talaga kapag dating nila sa impyerno, pwede nilang ipambayad yun para hindi sila masyadong buhusan doon ng mainit na kumukulong asupre. Hindi na natin kailangan pag-usapan ba't madadala nyo ba sa langit? Kasi alam naman natin hindi sa langit ang pupunta yung mga yon. Pero kahit sa impyerno, hindi nila magagamit yung mga yon. Diba? Ay nako po. Anyway mga kapatid, no, eto dugdagan natin itong balitang ating panonoorin. No? Kinundi na ng mga world leaders, mga tol, ang Israel strikes, no? Dito sa Qatar dahil nga inatake mga kapatid ng Israel etong Qatar. Grabe naman tong Israel, dami na nilang inaatake, dami na nilang pinapasabugan Panoorin natin to mga kapatid mula naman dito sa Net25. Kasunod nito ay kinundena ng iba't ibang leader ng mga bansa ang pag-atake ng Israeli forces sa Qatar. Nauna nang nakuna ng pahayag si US President Donald Trump. Well, I'm not thrilled. I'm not thrilled about it. Israeli attack in Qatar. I'm not thrilled about it. I don't have to do that. I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But I will say this: we want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down today. Sa isang post, sinabi ni Trump na nakausap niya si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu matapos ang pag-atake. Ayon kay Netanyahu, nais lamang nito ng kapayapaan. Dagdag pa niya, inatasan niya si State Secretary Marco Rubio upang ihanda ang isang defense cooperation agreement kasama ang Qatar. Kakaiba rin yung pamamaraan ni Netanyahu para makakuha ng kapayapaan. No? Sabing ganun daw ni Netanyahu, gusto niya daw ng kapayapaan mga tol. But again, tulad nga ng sinasabi natin, lagi naman, wala tayong sinusuportahan at kinakampihan dito sa mga to. Kanya-kanya sila ng pinaniniwalaan, kanya-kanya sila ng ipinaglalaban. Tayo'y nagbibigay simpatsya mga tol, hindi sa mga leader na to kundi doon sa mga inosente, doon sa mga walang muwang, doon sa mga sibilyan na nadadamay dahil sa kanilang girian o sa kanilang bakbakan na tulad niyan.
Hanggang kailan kaya mga kapatid, no? At kailan kaya matatapos yun? Siguro mga tol, hanggang dumating na lang ang araw ng Judgment Day at doon na lang huhusgahan yung kanilang mga gawa. Sumunod na ring nagbigay ng opisyal na pagkondena si Japanese Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi na nagsabing pinipigilan ng nasabing pag-atake ang diplomatic efforts upang magkaayos sa rehiyon. 今回イスラエ This attack by Israel is an act that hinders diplomatic efforts, threatens the sovereignty, no? Pati Japan, mga tol, kumukundina na rin. ルによる攻撃が行われたことは外交努力を妨げ、カタールの主権と安全 The security of Qatar and by extension, the stability of the region. では、地域の安定を脅かすものであり、我が国として強く Japan strongly condemns this act. 非難をいたします。 Nagbigay rin ng pahayag si French President Emmanuel Macron. Ayon sa kanya, hindi katanggap-tanggap ang pag-atake at hindi dapat itong palawakin sa buong rehiyon. Maigting din kinondena ni British Prime Minister Keir Starmer ang nasabing pag-atake na sinabi niyang labag sa soberanya ng Qatar. Dagdag pa ni Starmer, dapat tutukan ang ceasefire deal at pagpapalaya sa mga hostages. I condemn. Marami tayo mga OFW dyan mga tol sa Qatar. Napakarami. Diba? So sana walang nasaktan sa ating mga kababayan. Sabi rito, I condemn Israel's strikes on Doha. Lalo na sa Doha mga tol, which violates Qatar's sovereignty and risk further escalation across the region. The priority must be an immediate ceasefire, the release of hostages, and a huge surge in aid into Gaza. Ni Starmer, dapat tutukan ang ceasefire deal at pagpapalaya sa mga hostages. Inaalam na rin ni Ireland Foreign Minister Simon Harris ang mga detalye ng pag-atake. Sinang-ayunan din ni Spain Prime Minister Pedro Sanchez ang posisyon ng mga nabanggit na lider at sinabing dapat maging rasyonal, diplomatiko at sumunod sa international laws. Wala, iba yung iba rin yung pamamaraan kasi ng Israel, no? Ano sila, by force sila. Pero mo, Espanya, France, ang dami, iba-iba, Ireland, ultimo Japan, mga tol, di ba? Hindi nila nagustuhan itong ginawang aksyon ng Israel. Ayon naman kay Canadian Prime Minister Mark Carney, ang mga Pati Canada. nasabing pag-atake, pagpapalala ng kaguluhan sa rehiyon. Sinabi naman ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na dapat ay asikasuhin ang ceasefire deals para hindi para sirain ito. Nagbigay din ng pahayag ang Department of Foreign Ministry ng Pilipinas kung saan tinawag nila ito bilang mabigat na paglabag sa international laws, partikular sa fundamental principles ng sovereignty at territorial integrity na iniingatan ng United Nations Charter. 'Di ba? Kahit yung ibang mga bansa mga tol o kahit tayo Pilipinas mga tol, do hindi nating kalaban itong Israel. Bagkos mga kapatid, isa nga sila sa mga kaibigan din nating bansa. Pero hindi kasi talaga marapat yun sa bawat kibot gusto mong atakihin na lang lahat. Well, again, tulad nga nung sinabi ko, bawat isa sa kanila ay may mga ipinaglalaban. Meron silang mga pinaniniwalaan. Diba? Sino ba naman tayo para humusga? Darating din naman tayo mga tol sa dulo at merong husgado na huhusga talaga sa ating mga gawa. Di natin alam mga kapatid, pero mag-ingat na lang ang bawat isa sa atin, lalo na doon sa mga lugar na may nangyayaring mga kaguluhan, di ba? Katulad na lamang ito sa may Doha, Qatar, marami tayong mga kababayan dyan. Ingat kayo dyan mga kapatid. Alright, so hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.